Yan, mga kababayan. Dahil po kahapon ay talagang kalat na kalat mga ka-GPnatics ang usapin na dahil ito daw si Sara dahil hindi pinagbigyan ng Supreme Court pagkatapos siyang tumakbo doon, mga kababayan, dahil dinedma, tumakbo ngayon siya kay Gloria. Humingi ng tulong mga kababayan at nakipag-meeting pa nga. Yan yung nakikita nyo sa inyong harapan. Nakasama si Ferdinand Topacio, mga ka-GPnatics. At ito na nga nangyari, mga kababayan. Ngayon, itong si Gloria, mukhang dinedma ang pakiusap ni Sara. Bakit nangyari yon mga ka-GPnatics? Mamaya papaliwanag natin. Pero ipakita muna natin yung sagot ni Gloria, mga kababayan, na todo dinay po siya sa mga alegasyon na magkakaroon ng kudita sa Kamara para ipalit siya kay Bogie D. Ito muna, punta natin. Plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang Uniteam ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. Okay, so ayun mga kababayan. Ano ang point dito ngayon? Kung nagawa ni Sara na patalisikin si Pantaleon Alvarez noon, yun ay panahon pa ng kanyang ama. Okay? Na in-install nila si Gloria. Mga kababayan, pero ngayon, iba na po ang sitwasyon. Dahil hindi po nila hawak ang Kamara. Hindi po sila yung nasa pwesto, although nasa pwesto si Sara bilang Vice President, mga kababayan, pero wala po sa kanila ang bola. Kaya ngayon, itong si Gloria, todo tanggi po mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi na talaga naman mga kababayan. Sabi niya dito, Gloria Macapagal Arroyo statement of former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Bogie D that surfaced yesterday. I reaffirm my confidence in his leadership of the House of Representatives. Our mutual support, which began many years ago with his late father, remains unbroken. Mga kababayan, so dininay ni Gloria Macapagal Arroyo. Bakit kaya dininay? Ito ba ay surface lamang? Mga kababayan, para hindi pa ginalaan. Pero balikan natin yung naging sitwasyon dati nitong si Gloria Arroyo. Mga kababayan, nung nanalo po ang Uniteam. At alam naman natin na nagtampo si Sara Duterte noon, mga kababayan, at ginalaban niya nga po si Martin na tinawag niyang tambaluslos because natatandaan ko nung time na yon,
mga kababayan, ay parang may ugong din ng kudita na palitan si Martin at i-install itong si Gloria. Just so happen, mga kababayan, doon sa meeting nila Gloria, ay meron palang kaalyado si Martin Romualdez. Mga kababayan, kaya ang ginawa nila, dinemote nila si Gloria para walang makuhang boto. Okay? So ngayon, dahil sumablay sila ngayon, dati mga kababayan, ngayon ay sinusubukan na naman nila sa pangalawang pagkakataon na ilagay itong si Gloria. Pero dahil nakita siguro nila mga kababayan na wala silang sapat na boto. Wala pa daw sa 30 ang nakuha nilang makaalyado, 'di ba? Na kanilang pirma mga kababayan. Sabi siguro ni Gloria, hindi natin pwede itong pasabugin. Kailangan i-deny natin ito. Kailangan walang lumabas. Hindi totoo yung mga nakikita, yung mga nakarinig, yung mga nakaantabay sa atin. Kailangan putulin natin. Kailangan patayin natin ang apoy. Baka maghinala pa sila sa akin. Mahalagang bagay yan. Mga kababayan, hindi ka pwedeng magpakita kung kanino ka nakaalyado. 'Di ba? Dahil alam naman natin si Gloria, mga kababayan, baka may plano pang mag-vice presidente. 'Di ba? Baka gustong pang pumartner kay Sara Duterte. At kapag nagkataon, syempre kailangan niya po mga kababayan maging muna siya, tawag dito neutral sa panahon ngayon. No. Pero again, dinideny niya, mga kababayan, ang pag-deny po na to ay isa pong pagpapakita na wala talaga silang nakuhang sapat na boto, wala silang nakuha na sapat po, mga kababayan, na mga kakampi sa Kamara. So talong-talo po sila ng mga kakampi ng administrasyon. Ganun lamang yun eh. Wala nang ibang dahilan mga kababayan kaya kailangan nilang tumanggi. 'Di ba? Para mayalis po sa isipan ng mga tao na sila ay nag-iisip ng masama. Pero, syempre mga ka-GP Natics, kung nakakuha yan ng sapat na boto, at least 160, nako, syempre, mag-all out yan, hindi open. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Marisa Sunukawa, nangarap naman si Aling neck brace. Aba, mga ka-GP Natics, sa politika, ano pa ba ang hihilingin mo dyan? Siyempre, kailangan madatong, pera, posisyon, di ba? Ganun lang naman yun eh. Sabi ni Ma'am Plerida Luna, the era of Gloria is finished. Pero marami pa rin napapatakbo si Gloria dyan. Chading, di ba? Nasapak sila ng wala pang 30 na kaalyado. Mga ka-GP Natics. Kaya pinatay kaagad nila yung apoy eh. Wala pala tayong sapat na boto eh. I-deny na lang natin na mayroong ooster na ganyan na usap-usapan. Diba? Ganun lang naman yun mga ka-GP Natics eh. So ngayon, kaya nakita nyo po may panibago na naman na mga another. Kumbaga, hindi na natapos yung plan A, plan B, plan C, plan D. Ano na naman yung plano nila? Dahil yung pagtakbo kay Gloria, hindi umubra. Mga kababayan, punta na naman sila doon sa mga ibang abogado ngayon. Nag-file na naman sa Supreme Court para ipatigil na po ang impeachment na ginagawa ng Justice Committee. Ano ba yan? Just me, Marimar. Mga ka-GP Natics. Yung mga taong wala naman kinalaman, hindi naman legal counsel ni Sara Duterte, nag-file na naman ng pagpapahinto sa pagdinig ng impeachment ni Sara. Ang dami namang pera. Tapos pag tinanong mo, sasabihin, pro bono yan, pro bono. Puro abogado, pro bono. Ano, puro abono? Diyos ko. Hindi na nakontento si Gloria na naging Pangulo. Ano pa kaya yung hinahabol niya at pumasok pa uli sa politika? Pera, syempre. Diba? Ganun naman eh. Pag sa politika, kaalyado ang kailangan mo para hindi ka makasuhan. Diba? Kung sino yung nakaupo, maging ka na lang, maging parang linta. Diba? Pag kaalyado mo yun, mga ka-GP Natics, di ayahay ka na naman. Pag di mo kaalyado, behave ka muna.
'Di ba? Ganun lang 'yon para hindi ka makasuhan kunwari kakampi, kaalyado mo sila. Oh. Remember Kuya GP Hello Garci, hehe, Comelec na naman. Correct. 'Di ba? Nasa rally kasi totoong bilang nila. Yan ang totoo. Nasa rally ang totoong bilang nila. Sa social media marami sila kasi puro trolls, puro mga bayaran. 'Di ba? Oh. Sabi ni Consulatrix, Gloria is all about greed. Mga kababayan, kahit marami ng pera yan, talagang greedy pa rin, ano? Anyway, ayan mga kababayan, ang mga balita sa araw na ito. Pagpasensya nyo na at yan lang po. At talaga naglolo ko yung internet natin kanina. Kahit po sa paggawa ng thumbnail, pahirapan po ako. Umabot ako ng 3 oras sa paggawa lang ng 3 thumbnail. So magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream natin. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, mag-like na po kayo. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to our channel para lagi po kayong updated sa mga nangyayari po dito sa Pilipinas, mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga bulok na politiko na gaya ng mga ito. Bye guys! See you! Oh.